Welcome back mga kamatis, mga kaibigan, to another content. Eto na, sumagot na, nag-rebut na sa akin, si Awit Gamer. O, panoorin na natin. Gawa mo ako ng ano. Sige na, mag-usap muna kayo dyan. Demo account daw ako. Oh, hindi siya demo account. Wala akong pakialam sa inyo. Sabi mo yan, ha? Basta ako, tutulong ako sa tao hanggat gusto ko. Ano naman kinalaman nung pagtulong mo sa tao at paggamit mo ng demo account, allegedly? Anong kinalaman nun? Sabihin na gusto nyo sabihin, sumuka na kayo ng sumuka, siraan nyo na ako ng siraan, kahit sino kayong mga vlogger kayo. Sino ba yung mga vlogger na yan? Ako lang naman ang nagko-cover sa'yo, boy. Nung Philwin days pa. Alam mo kasi, ako kasi, alam ko yung ginagawa mo dito sa social media. Okay? Nung simulang-simula pa lang hanggang ngayon. You are the most hindi ka gilagilalas na tao dito sa social media na kung ano-ano ginagawa. Sinasabi mo, yumayaman ka sa Philwin. O, naalala mo yung Philwin na yun? Asan na yun? O, di ba nawala? O, di ba? For some reason, people still watch this guy. Ewan ko, siguro, ganun na lang kababa ang standards ng mga Pinoy sa social media. Basta namibigay ng salapi, yun na yun, di ba? Nagpapaulan ng GCash, di ba? Na minsan naawa ako sa mga tao dito sa dito sa social media. Tuloy na natin. Wala akong pakialam sa inyo. Eric pa. Tatlo kami. Tatlo? O, Eric. TLDR lang nito, nag-end live to after 37 minutes. Kasi, bale, parang first 10 minutes nito, salita siya, para lang alam nyo first 10 minutes nito, salita lang siya ng salita, hindi muna siya naglalaro, or at least at 5 to 10 minutes. Tapos, 37 minutes, nag-end na siya. Ngayon, bakit siya nag-end? Usually kasi yung mga ganitong klaseng live stream, yung mga yung ganitong sugal streaming meta na to, gawa natin ng SSM. Itong mga SSM na to, usually 1 hour yan. Panoorin nyo si Wrecker, panoorin nyo si Doggy. Yan yung minimum stream na kailangan nilang i-hit. So that's why importante yung bankroll management. Sabi nga sa comment section, risk management ang tawag doon. Kasi nga, gambling is always a risk. Hindi yan, walang nananalo, lalong-lalo na sa slots, lalong-lalo na sa baccarat. Usually, mostly, ang panalo dyan ay house. Okay? Hindi kayo, in the long run, lahat kayo matatalo. Diba? Etong stream niya na to is best example. Okay? So, towards the end of the video, ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari kasi nakakatawa. Mapabaha kayo. Tuloy natin. Tuloy na natin ng... Sino yun? Ito. Basta ako, tutulong ako sa tao. O, di tumulong ka. Ay, ano ba yun? Minsan mo na lang ako sasagutin. Charity bars pa. Ano yun? No? Hindi naman related yung pagtulong mo sa tao sa paggamit mo ng demo account eh. Alam mo boy, okay lang naman kung nagde-demo account ka. Kasi, ikukwento ko na lang sa inyo kasi mahaba-haba ito eh. Dahil kung may oras kayo, siguro panoorin nyo na lang siya. Pero ako, I watched the whole 37 minutes stream para ma-summarize sa inyo to. Okay? Patuloy lang natin, tapos kukwento ko sa inyo na yung mga ibang nangyari. At, bad news ngayon. Bakit? Ayan na. Talo ko. Yeah na! Okay, so ganito yun Ganito yung nangyari Kayo na lang bahalang humusga kung sino ang paniniwalaan nyo sa amin dalawa. O magkano talo mo, Awit? Talo ko. Naglalaro kasi ako sa cellphone eh. Ayan. Pero panalo ka pa rin. Demo ka naman talaga. Marami kayo. Try daw evolution, boss. Ano ba meron sa evolution na yan? Kasi nga nung lumipat siya ng game, nag-zero balance siya or hindi nalipat agad yung balance. Kasi for most SSMs, kunyari doon sa panoorin niyo na lang yung mga paborito niyong streamers, si Chook, si Dogs. Ayan para fair lang baka kasi sabihin nyo
sa isang stream, sa isang ano lang ako nag-aano. Hindi ko pa kasi nakakausap yung side nila Dogs. So, si Dogs, nakakausap ko si Dogs kasi hindi naman regular, pero we talk from time to time kami ni Dogs and we talk about this shit. Okay, so may alam din ako si Rex din na nakakausap ko sila. And kinukwento nila sa akin kung paano ito gumagana. And of course, yung side nila Chooks, di ba? So, alam ko yung gagalawan dyan. Masasabi ko na yung kila Chooks talaga, yun, okay yun. Kasi marami silang, hindi sila pwedeng hindi alam mo, hindi sila pwede mamilwin. Hindi pwede. Kasi of course, ang daming taong nakataya yung pangalan doon. And hindi ko naman sila binavouch or anything. Pero nakitaan ko lang sila ng transparency na ayaw nila magpagamit ng demo account sa mga streamers nila. As mentioned, yun nga yung rational doon, di ba? Kasi nga, unbelievable naman kasi, di ba? So, ganito yung eksena ng talo niya. Okay, 120, teka lang, papakita ko lang sa inyo yung, tas kayo na lang bahalang humusga kung sino nagsisinungaling sa amin dalawa or naninira daw kuno, okay? Siguro dilaw na lang, okay? Sabi niya ganon, yung kahapon, meron siyang 120 million pesos, okay? Establish yan, meron tayong video na meron siyang 120 million pesos kuno. Ngayon, etong linalaro niya is 4 million pesos na lang, okay? So, yan yung nandiyan. So, magkano pa yung sabi niya na cash out niya na daw yung iba. Regularly, sabi niya rin dito sa stream na to, ang pwede lang i-cash out normally is 100k. Pero in his position, ang kinash out sa kanya is 8M. So, umiiyak siya ngayon, talo ako! Pero nakaka-cash out na siya ng 8M. So, kumpitin natin na eto, ika-calculator ko pa. Alam kong simple math lang yan para lang malinaw sa iba. Okay, so 120. Teka lang, patay natin to para 120 million minus 8M minus 4M. So, ang sinasabi niya, effectively, since kahapon na hindi siya nag-i-stream, na naglaro siya sa cellphone, talo siya ng 108 million pesos. Okay, maniniwala ba kayo doon? Maniniwala ba kayo doon? So, yan yung storya niya ngayon na sinasabi niya sa mga fans niya. Tapos, ginayabangan niya pa, somewhere here, hindi ko na rin ipe-play para hindi sayang oras natin. Sasabihin niya, walang 100M naka-sports car daw siya. Anong kinalaman ng sports car mo, boy? Kasi alam nyo kasi, malaki na agad yung bayad sa isang streamer doon pa lang sa talent fee. Meron ganun eh. Gagawa ka ng content para doon sa SSM. Tapos kasama na yun sa package, kumbaga. Bukod sa streaming, okay? So, and it's a lot of money. Yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Doon pa lang panalo ka na. Kaya nga yung ibang casino, yung mga ibang SSM, sinasabi na, baka pwedeng mag-ano ka na lang. Baka pwedeng gamitin mo yung sarili mong pera. Pero kung ayaw mo namang gamitin, may option na ganon. Pwede kang i-stake nila. Ibig sabihin, ito yung pera namin, laruin mo, tapos hati tayo sa panalo. Pwede yon. Kaso kailangan mag-stream ka ng 1 oras. Diba? Or yung isa naman, demo account, wala kang talo. Magpe-pretend ka lang, diba? Eh kung magaling kang actor, syempre doon ka na sa demo account. So, yun yung nangyayari ngayon. Okay? Yun yung totoo. Paano ko alam? Kasi may offer na rin sa akin. Nico David, ikaw ba nagpo-promote ka? Tingnan nyo kung may link dyan sa baba. Tingnan nyo kung pinapa-sign up ko kayo kung saan. Wala, di ba? Kasi nga, this is just for the sake of truth and transparency. Kung meron akong bayad dito, yung katotohanan yon. Kasi ayoko alam ko naman na may maiengganyo sa inyo. Una, meron ba kayong nakitang streamer na sinasabi, huwag kayong kailan ba ako nag-promote ng 1 oras na meron ganyan? Wala, di ba? Kasi sa ngayon, hindi ako interesado.
pero hindi ko nilalagay sa sarili ko na I'm above the temptation. Habang meron pa niyan, never say never muna ako. Gets nyo? Hindi ko sinarado ko na yung pinto. Pero ang problema sa mga ganyan, meron lagi silang susi. Ang susi nila ay pera. Di ba? Nagiging totoo lang ako sa sarili ko. Kasi nandyan yung opportunity eh. Unlike sa regular na tao na hindi nila pwedeng sabihin to. Pero, truth be told, at least alam nyo yung nangyayari sa baba. Okay? Sa loob pala. 'Di ba? At least alam nyo na itong mga streamer na to, gumamit man sila ng demo account or hindi, ano pa rin, makikita nyo pa rin. Meron nga akong nakausap na streamer tawan-tawa sa'yo, awit eh. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Gusto mo sabihin ko sa'yo kung sino yun? Gusto mo pabasa ko pa yung text sa'yo? Baka umiyak ka, ikaw mo yung nag-aaral sa akin. Gaganon ka, hindi. Ayun. So, ayan yung sinasabi niya. Now, ano yung ending nitong stream na to? After 37 minutes, mga kamatis, mga kaibigan, bigla pong nag-end live si Tokmol kasi naubos yung pera niya. Siguro nag-load talaga ng 4M. Yun talaga yung totoo siguro. Gumamit na ng pera kasi nape-pressure siya ng mga tao na gumamit yung sarili mong pera. At saka alam niya kasi yung ibang mga streamer, pera nila yung ginagamit nila. Ang iba doon kasi, kaya lang nilang laruin. Kaya yung iba, malalaki yung linalagay kasi ganun kadami yung pera nila. Yung iba naman, konti lang, okay lang din yun. Yung iba nakikita ko pati replay daw. Diyos ko naman Wala ba kayong hiya sa sarili niyo? Pero some other time na yon. Ang ending nito, bigla siyang tumigil after 37 minutes. Kasi naduwal, nasuka, na-vomit. Kasi, talo napapera niya Anyway, yun lang naman yung sa akin for today, mga lods.